10 tips to protect your kidneys. Sa Pilipinas, may 35,000 people nagda-dialysis. Paano nyo malalaman kung may kidney disease o wala? Ang malala na, pinapacheck po yung creatinine level. Ang pinakamaganda po, papacheck natin ang ating creatinine. Yung creatinine, pag tumaas ang creatinine, ibig sabihin, may sira na ang kidneys. Blood test po to blood test. Ang sira sa kidneys, pag tumaas na yung creatinine, almost 50% na sira So, oras na tumaas na ang creatinine, delikado na. Delikado na. Mahirap na ipababa. Pwede mo na lang pigilan yung pagtaas ng creatinine pag umabot yung creatinine ng napakataas, level, let's say, yung 400, 500, minsan nagda-dialysis na. Pag nag-dialysis, mahirap na, napakalaki ng gastos ng dialysis at humihina na yung katawan. So, yung creatinine, dapat normal lagi. Ngayon, bago tumaas ang creatinine, meron tayong papacheck, urinalysis. Pacheck nyo po urine ninyo, mura lang siguro, 100 pesos lang. Pag ang urine ninyo, may nakitang protina, may protein po yung urine. Merong +1, may 0, +1, +2, +3, +4. Pag naka +1 na kayo, papunta sa +4, hindi po magandang sign. Hindi po magandang sign. Papakita ko mamaya, ibig sabihin, yung kidneys nyo na nagsasala, hindi na niya masala Lumalabas na yung protein. Nagbubula-bula na. Kung masyadong mabula ang ihi ninyo, not a good sign. Pa-check up tayo. Pag minsan yung sobrang nag-exercise, nasisira din, lumalabas din yung protein. Yung nabubugbog, lalabas din yung protein. So ito mga 10 tips, napakahalaga para hindi masira ang kidneys natin, ha? Number 1, limit your salt intake. Kailangan talagang bawasan yung alat ng kinakain. Ito talagang number 1 na kalaban natin, asin. Kasi mahilig tayo sa patis, 'di ba? Laging may toyo, may bagoong, ang tuyo, daing, sobrang alat, instant noodles, potato chips, napakaalat, mga mani na binebenta sa kalye, daming asin, daming pollution, di ba? Maalat siya. Pag maalat, ang nangyayari, yung tubig sa katawan ay lumabas. Medyo maga. Maga yung mukha nila, maga yung paa nila. So, pag nag-ipon yung tubig sa katawan ninyo, tataas ang blood pressure. Pag tumaas ang blood pressure, masisira si kidney. Okay? Pag nasira si kidney, paano na? Sira na yung kidneys. Diba? Tulad na sinabi ko, mahirap. So, yung alat, babawasan. Ha? Huwag matigas ang ulo. Pakishare itong video natin sa mga tatay, sa mga anak, puro asin. Ito pa isang maling ginagawa ng kababayan natin. Kahit ako, hindi ko rin alam Yung iba, matigas ang ulo. Sasabihin, Doc, di bali kumain ng maalat, iinuman ko naman ng maraming tubig. Inuman daw niya maraming tubig. Kumain siya. Okay. So, yung iba, kumain siya ng maraming maalat, maasin. Tapos sasabihin niya, inom ako maraming tubig. Dadaanin ko sa maraming tubig. Mali po. Mali. Kahit inuman mo ng 1 litrong tubig, yung dami ng asin na kinain mo, papasok pa rin sa katawan. Maha-high blood ka pa rin. Hindi ibig sabihin na nilabnawan mo, okay na. Not counted pa rin yun. Kasi pumasok pa rin yung asin sa katawan mo. Yung noodles, di ba, lalagyan mo ang daming ng mga seasoning. Kahit labnawan mo pa, damihan mo pa yung tubig, yung asin pupunta sa katawan, overloaded ang asin, masama pag sobra. Kaya ang tip ko, pagkakain kayo ng noodles, kalahati lang. Kalahati lang yung seasoning ilalagay. Half lang ng seasoning at tapon nyo na yung iba. Diba? Maalat may betchin pa. Number 1, limit salt para hindi masira kidneys, walang sisihan. Kasi wala tayong pambayad ng dialysis. Kawawa yung mga nagda-dialysis ngayon. Number 2, iwas sa protina. Ito hindi alam to ng kababayan natin. Mga may sakit sa kidneys, magtataka sila. Sasabihin ng doktor, bawal kumain ng karne. Bawal kumain ng baboy, baka. Ang pinapakain lang sa kanila, ganito lang, matchbox. Ito, malaki to, hindi to. Parang matchbox size lang ang pinapakain. Gaano ba kalaki ang matchbox? Ang karne nila, dapat ganito lang kalaki ang karne. Ganyan lang kalaki yan. Yan lang. Ganyan lang karaming karne ang kakainin. Itong ganyan. Ganyan lang karami ang kakainin mo
sa bawat kainan. Ganon ka-konti. Kaya kung kakain ka ng pork chop na ganito kaliit, may kidney disease ka, sasabihin ng doktor, hiwain mo na lang na maliliit para dumami. Diba? Bakit? Pag sobrang protina, mga steak, karne, lechon, hirap yung kidneys eh. Yung kidneys natin, parang hinahihirapan siya. Ayaw niyang... ang example ganito eh. Pag kumain ka ng mga gulay, prutas, yung kidney mo parang naglalakad siya. Relax siya, relax, relax. Oras na kainan mo ng isang karne, lechon, yung kidney mo hindi na naglalakad. Tumatakbo na siya, running na. Napapagod siya. Napapagod yung kidney mo, kakatunaw nung kinain mo protina. Kaya yung mga Atkins diet, South Beach diet, nako, delikado kayo doon, tagilid kayo doon. Yung mga sasabihing high protein, di ba? Minsan may So, dapat ang kain nyo, balanced diet lang, rice, vegetables, fish, and fruits, konti lang sa protein. Pero yung protein ng mga vegetable protein, pwede. Like munggo, tofu, mas kaya tunawin ng kidney ang vegetable protein, munggo, tofu, compared sa animal protein, pork, beef, hirap siya. Konti lang. Okay? Number 3, napakahalaga. Blood pressure, kailangan makontrol. Nako, ngayong holidays, ang dami na na-stroke. Ang dami na na-stroke. Itong linggo lang, 2 tumawag sa akin eh. Yung isa, wala na, putok na, dumugo na. Nasa ospital, ICU. Gastos 200,000. Yung isa, pumutok din, wala na. Bakit? Ang tigas ng ulo. Alam na nga, high blood, ayaw pa rin. Ha? Sa lahat na nakikinig, pakishare tong post natin. Kayo nakikinig ngayon. Umamin na kayo, ano ba blood pressure nyo? Pag ang blood pressure nyo, 120/80, approve. Check. Check, love. Check. Pag ang blood pressure nyo, 130/80, check and love. Okay pa rin niya sa akin. Pag ang blood pressure nyo, lampas 160 yung una. O lampas 100 yung pangalawa, tagilid na, angry face kayo, kailangan nyo na uminom ng gamot. Wala nang choice. Mamaya may papakita akong board. 160, 100 and above, walang choice. Sasabihin nyo, wala akong pera, wala akong pang check up sa doktor, hindi naman kailangan, magna-natural na lang ako, kain na lang ako ng bawang. Wala eh, pag ganun patay yung pasyente. So ganito na lang. Kung talaga nagtitipid kayo, alam ko medyo bawal to. Alam ko medyo bawal pero okay na rin. Kung talaga matigas ang ulo, 160, 100, ayaw magpa-check up, pwede kayo bumili ng amlodipine. Bumili nila kayo ng amlodipine, 5 mg sa generic pharmacy, generic sa butika, 4 na piso lang. Uminom kayo 1 tablet a day ng amlodipine 5. Pwede ba? Mas safe na yon, mas mabubuhay kayo kaysa hindi kayo uminom. Dapat ba makita ng doktor? Yes, kailangan makita ng doktor eh. Yung amlodipine, perfect naman siya sa 98% ng tao. Perfect siya. Perfect siya. Kaya lang, may 2% ng tao hindi bagay yung amlodipine. Tulad ng may manas na, yung iba sumasakit ang ulo. Merong iba, mali lang ang kuha, hindi pala high blood, low blood pala. So pag uminom ka ng amlodipine, babagsak. Diba? Malakas kasi siya eh. Kaya sure nyo tama na high blood, 160/100, that's severe hypertension. Amlodipine, 5 mg, malakas yan. Kung konting taas lang, amlodipine 5, half a day. Gaano katagal inumin? Habang buhay. Hindi ba habang buhay? Gawin natin 2 years, 3 years. Diba? 2 years, 3 years. Okay? Ha? Walang excuse. Walang excuse sa mga nakikinig sa atin. Siyempre, love namin kayo. Gusto ko mabuhay ka. 2 na tumawag sa akin. 2 na ICU. 2 na stroke. 1 putok. 1 bara. High blood. So, yan na number 3 Keep blood pressure 130/80 or lower. Number 4 tip para alagaan ng kidneys. Pag high blood kasi, hirap yung kidneys eh. Sisira siya. Mamaya papakita ko yung video. Number 4, blood sugar. Dapat ang blood sugar nyo, 120 mg per DL or lower. Ibig sabihin, normal ang blood sugar. Blood sugar nga, dapat 100 eh. Pero pag medyo mataas, 120. Meron din tayong hemoglobin A1C. Ang hemoglobin A1C, ito yung test ng blood sugar.
for the last 3 months. Dapat 6 and below. Ngayon, pag mataas ang blood sugar nyo, may diabetes for 5 to 10 years, masisira na ang kidneys Masisira. Papakita ko yung mga dami ng damage ng kidneys natin. So, number 5 tip, drink 8 glasses of water a day. Kailangan ng kidneys ang tubig para mahugasan yung mga bakterya, mahugasan yung mga bato. Papakita ko sa inyo mamaya, ha? So, ito ang kidney disease natin. Yan. Gusto ng kidney sagana sa tubig. Okay. So, ganda ba ng model natin? Yan. So, ito yung kidneys natin. Kanan, kaliwa. Yan. Ito yung mga arteries. So, yan yung arteries, tsaka ito yung veins. Yan ang nagsusupply. Pag na-high blood ka, tataas yung pressure. Maninigas. Itong kidney, magmumukhang scarring, magpepeklat Pag nagpeklat, patay na. Okay, ito yung kidney na napakalaki. Yan. Ito yung mga ugat kita mo. Ang kidneys, ang daming dugo yan, no? Ang daming dugo. Ang ganda ng blood supply niya, oh. Yan ang blood supply. Tapos dito sa kidneys, gawa siya ng maraming milyon nitong glomerulus. Milyon to. Yan. Millions tong mga glomerulus na yan. So, yung mga millions na to, yan ang nagsasala. Yan, oh. Papasok yung dugo. Tapos, kukunin yung tubig. Yan. Lalabas yung tubig, yung urea. Tapos, pupunta na yan sa ihi. 1 million to. Ngayon, pag matigas ang ulo, high blood, okay walang ang goal ko, ma-convince kayo. High blood, uminom ng gamot, diabetes, masisira to. Yung 1 million nephrons nyo nito, magiging baka 500,000 na lang, mamamatay. So, pag naubusan kayo ng, imbis na 1 million to, 500,000 na lang gumagana, hirap na yung kidneys. Tataas na yung creatinine. Pag tumaas ang creatinine, mangingitim na ang muka, hindi na iihi, dialysis tayo. Sorry na lang, hirap na gamutin. Yan. Tapos ito yung mga saan pumapasok yung dugo, saan lumalabas. Dito lalabas yung ihi. Ang ganda ng daanan. Paglabas niya, wiwi. Kaya dapat, masaya kayo kung malakas ang ihi ninyo. Huwag na magreklamo. Yung iba nagre-reklamo, Dok, ba't ihi ako ng ihi? Uminom naman ako ng tubig, di ba? So, huwag na matigas ang ulo. Yan number 5. Number 6, ito napakalaga. Napakalagang to tip para hindi masira ang kidneys nyo. Umiwas sa pain reliever. Ha? Dito nyo lang mapapanood dyan. Kay Doc Willie and Lisa program dahil mahal namin kayo at hindi natin mahal itong mga pharmaceutical na benta ng gamot. 'Di ba? Na nakakasama naman. Katulad nito, pain reliever, iwas. Mefenamic acid, iwas. Ibuprofen, iwas. Celecoxib, iwas. Pag hindi kailangan, wag na lang. Kung sabihin mo, ang sakit talaga ng kamay ko, namamaga, talagang paga, pwede ka siguro mag-pain reliever. Pwede ka muna mag-pain reliever, pero konti lang, mga 1 araw, 2 araw, wag na lang. Kahit mapanood mo pa sa television o makita mo sa billboard na inumin to, mawawala ang sakit in 12 to 24 hours. Meron pa ako nakita, naka-wheelchair, biglang naglakad, uminom ng tableta. Ay, nako, that's fake. That's fake. Wala lang ako sa ad board Kung ako na sa ad board, bawal yon. Bawal yon sa ad board, advertisement board. Kasi niloloko yung mga tao naka-wheelchair, biglang nakalakad, uminom ng tablet. Kalokohan yun. Diba? Wala namang ganun. So, okay lang kung tubig lang ang laman ng tableta o asukal. Pain reliever, mefenamic acid, ibuprofen can damage the kidneys. May mga pasyente, inom ng pain reliever, after 2 weeks, kidney failure na. Ha? Hirap yung kidneys doon. Yes, Doc Lisa. May comment ka ba sa sinabi ko? Oo, basta kailangan yung blood pressure tsaka yung sugar controlled. Kung masakit talaga ang mga arthritis nyo, pwedeng paracetamol, safer, hot water bag, pain reliever ointments, okay din yan. Number 7 tip, napakahalaga. Ito rin, di namin alam to dati. Nakakasira ng kidneys. Alam mo ano? Sisi tayo dito Sino magaling mag-guess? Nagsisisi. CT scan, MRI, angiogram, angioplasty. Sabi niya, okay naman.
Okay, magpa-CT scan, magpa-MRI, magpa-angioplasty, may tulong yan, makikita yung organs mo. Pero, may ini-inject ang doktor na dye, contrast dyes Itong contrast dyes, kahit gaano ka-safe, may damage sa kidneys. Nakakasira na kidneys. Sasabihin nyo, ay nakakasira pala, bakit ginagawa? Ang risk, maliit naman. Mga siguro 1%. Pero yung dye na yon pag pumasok sa iyo, para, kunyari yung lungs, papa CT scan, para luminaw Para luminaw yung itsura, lalagay niya ng dye, maputi, tapos yung baga, iba kulay, para makita. Makikita yung sakit, pero may damage sa kidney. So, bago kayo magpapa-CT scan, MRI, angiogram, may dye niya, kung ano-ano pa, kailangan papacheck sa kidney doctor, bibigyan kayo ng maraming tubig, at may tableta pa yung Fluimucil para hindi masira yung kidneys nyo. Nangyari yan dati actually sa tatay ko di ba Lisa? Sa tatay ko nangyari na angiogram, ang dami nalagay na dye. Tapos nung gabi pinauwi kami ng doktor, wala na, hindi na umihi yung tatay ko, dialysis. Million, doktor pa nga, million na nagastos. Kasi nga, dapat napacheck ko sa kidney doctor. Ito nga, hindi to napapayo. CT scan, MRI, i-check mo muna yung kidney, nakakayanin ng kidney mo yung contrast dyes na ginagamit. Number 8, vitamin C. Hilig kayo sa vitamin C, uminom. Okay naman vitamin C. Pagkain na may vitamin C, very healthy. Pero kung gusto nyo vitamin C, 500 milligrams lang. Ayon kay Dr. Elizabeth Montemayor, pag more than 2 grams yung iba 2,000. Oo, 4 na tableta ng vitamin C. Wag naman over. Magkakabato kayo, bato sa bato, hindi maganda. Number 9, wala pa talagang food supplement for the kidneys Wala pa na-invento. Kaya kung meron kayo naririnig, tingin ko, hindi pa proven, baka sayang lang yung pera. And number 10, get a kidney check-up. Kailangan yung kidney check-up, katulad na sinabi ko, urinalysis, sure natin. Creatinine, wag mo papataasin. Di ba? Tapos yung inom ng tubig, wag mong titigilan. Oras na tumaas talaga yung sa kidneys natin, lagot na tayo. Papakitaan ko kayo ng magandang picture sa kidneys. Yan I will reverse. Ito mga na-prepare ko. Yan. Ito, Doc Lisa. Ito ang kidney disease. Nagre-reflect Yan. So, ito ang kidney disease. So, ang ganda ng kidneys natin. Oo. Sa labas. Ito hawakan ni Doc Lisa. Ako magpo-point. Ayan. Lisa, masyadong magalaw. Yan Masyadong magalaw. Hawakan mo lang. Ayan. Okay. So, ito yung kidneys natin. Ito yung parang bato. May bato siya. May bato siya. Ito nyo. Pag may bato to, yan bakit nagbabato? Kasi hindi kayo uminom ng tubig Dapat uminom lang tubig. Kita mo, daming bato na nag-stay dito. May bato, may bato. So, ang nangyari, pakita natin dito sa baba, Doc Lisa, yan ang nangyari. Kakatakot. Imbis na maliit yung daanan ng ureter papunta sa ihi, dapat ganito lang kaliit kapayat. Lumobo. Kasi may bato. May bato dito sa likod Yan May maliit na bato na nagbara. Dahil nagbara siya, ay na lumabas yung ihi, lumaki na lumaki, hydronephrosis, kidney failure, dialysis, gastos. Lagot, patay tayo dyan. Minsan naman, ano pa ibang problema sa pantog. Sa pantog, nagkaroon din ng bato. Yan, daming bato. 3 bato pa yan. Yan, bato. Tapos sa pantog, problema rin, urinary tract infection.